Hi guys, for today's video guys, susubukan natin kung gaano ba kalakas talaga ang Starlink sa ganitong mga lugar, sa ganitong isla. Gaano ba kalakas ang Starlink na ginagamit. So for almost 2 weeks na gamit ko siya. So wala pa naman akong reklamo or hindi pa naman ako nakaranas ng naiinis ako dahil sa internet connection. So obstructed siya, maraming obstruction pa rin, pero hindi ganun talaga na nakakasira sa pagsagap ng internet. So mas malaki pa rin yung clear view na nasasagap ng Starlink satellite compare sa obstructions. So how much more kung talagang clear lahat, nasa open talaga, mas mataas tong pagkakalagay ng Starlink satellite ko. So mababa lang kasi siya kung mapapansin nyo. So papakita ko guys. Eto, ganito lang siya kataas guys. Ganyan lang siya kataas. So ganyan lang kataas yung pagkakalagay ko ng Starlink satellite. Nasa open area naman siya guys. Kung mapapansin nyo, open area. Sa may harap namin, open area. So nagkaroon lang siya ng obstructions. Syempre pagdating sa taas guys, kung mapapansin nyo, medyo dun humaharap yung Starlink satellite natin sa bundok. So yun tinatawag na obstructions guys. Ayan guys, yung puno na yan, mga puno, yung mga sanga na yan. So how much more kapag malinis at maging clear na dito na nasasagap ng satellite natin. Ayan guys, so kung mapapansin nyo, medyo nakatagilid siya at nakaharap siya dun sa bundok. Doon siya kumukuha ng malakas na signal na yung satellite natin. So ayan, ayan siya. So papakita ko sa inyo guys yung paano ko ginagamit to. Check natin yung internet. So gagamitin ko yung phone ko para ma-demo sa inyo guys yung konting nalalaman ko lang. So hindi ko naman to masyadong inaral. So pag nag-upload lang ako ng Starlink app, then pagdating doon may mga instruction naman na mababasa ka. So ganun lang naman kadali. So let's go guys. So syempre guys, makikita nyo guys, may Starlink app dito. So bubuksan natin yan. Isa sa cellphone. So gagawin natin guys, punta tayo ng settings. Ayan. Pagdating natin na settings, makikita natin yung router and then Starlink. Ito sa dalawa na yan. So pipindutin natin yung Starlink. Pagdating sa Starlink, hanapin natin yung slide to show. Hanapin natin yung slide to stow. So may arrow yan, slide lang natin. So yan. Ngayon gagawin natin, so patay na yan. Parang naka-off na siya guys. So balik ulit tayo. So ang gagawin natin ngayon, bubuksan natin ulit siya. So magko-connect tayo ulit, natin. Ibabalik natin sa dati kung gaano kabilis siya bumalik sa dati. So punta tayo sa Starlink ulit. Tapos install natin guys. Ayan guys. Hahanap yan ng guys, ng signal ulit. So di ba? Searching guys. So yan. Tingnan natin kung gaano katayan guys, may internet na agad tayo. So ganun lang. Pagkatapos nyo guys, syempre ang gagawin natin, mag-speed test tayo. So actually yung speed test guys, hindi pare-pareho. So speed test natin, ito. So 100. Uy, mababa. Hindi pare-pareho guys. Pero actually guys, sobrang lakas na ng internet nito pag ganito. So 56 lang. So mamaya-maya konti, speed test natin ulit. So try 3 beses natin gagawin ng speed test kung gaano siya kalakas. So una, pangalawa guys. So guys, yung pangalawa 101 Mbps. So 'di ba, hindi pare-pareho. Malakas talaga siya, pero sa akin ang lakas na nito, guys. Ayan, guys.
Pangatlong speed test guys. Pangatlo. So yun guys, umabot guys ng 141 Mbps. So sunod na gagawin natin guys, check naman natin yung run advanced speed test. Run advanced speed test. So kung makikita sa cellphone, nakalagay naman yung run advanced speed test. So check natin guys kung gaano kalakas to guys. So mapapansin natin guys, router to internet, kung gaano kalakas. Router to internet. So ayan, 88 Mbps guys, 88 Mbps. So next guys is device to router. So malakas yan guys, malakas pa rin yan kahit papaano. Lalo halos 2 device lang yung meron kami dito ngayon na nagagamit pang internet. So hindi masyadong nagagawa. 85, 88 guys. Malakas na yan guys. Ngayon ipapakita ko naman guys sa inyo guys kung paano ko nalalaman yung mga obstructed area na nakaka-obstruct dun sa satellite natin. So kung makikita nyo guys sa settings guys, dito sa mismong sa Starlink app, ito yung mga nakikita natin guys: obstructed, software update, statistics, network, obstruction, speed test, settings, support. So kadalasan lang naman na magagamit talaga natin ito lang kasi ginagamit ko: settings, speed test, obstruction. Yan lang, hindi ko masyadong ginagalaw iba kasi hindi ko pa kabisado. So ngayon obstruction guys, testing natin guys, sa obstruction tayo. So ngayon guys, paano natin ma-check guys? Ito may nakalagay naman guys na ano to. So balik tayo guys, ito yan eh. Sa obstruction tayo pupunta. So sa mga bago pa lang, so pag chine-check natin kung paano natin malalaman kung gaano ka-clear yung nasasagap ng Starlink satellite natin. So check for obstruction guys. Siyempre gagawin natin yan, check for obstructions. Check for obstructions. So ayan, kung makikita nyo, select your Starlink. So yung gamit natin na Starlink ay ayan, yung naka-highlight na yan guys. Yan. So i-confirm na lang natin. Yun yung klase na gamit nating Starlink. Pag confirm natin, may nakalagay dyan, find an open area, go outside and stand where you intend to set up your Starlink. So nandito na tayo ngayon sa labas. And then the second one is scan the entire sky. Use your device's camera to explore your Starlink's entire field of view. So may nakalagay dyan guys sa baba ng 1, 2 is I am ready. So pipindutin lang natin yan. So ayun guys, tatry na ipo-point natin yung camera sa taas. Ayan, kung mapapansin natin guys, ayan, yan yung langit na may mga obstruction guys. So makikita natin. So kiniklear natin guys. So yan. Yes. So may isa pa. So yun. So makikita rin natin yung result guys. So kung mapapansin natin guys, ito yung ano natin guys, estimated obstructions guys. Kung makikita natin guys, malaki pa rin yung obstructed area guys. So yung pinakita ko kanina, yun sa may taas ng bahay namin sa may puno. Ito kasi yung satellite natin. Yan yung harap kasi niya. Medyo nakaharap siya sa bundok. So malaki pa rin yung red. Ibig sabihin ng red kasi na yan, obstructions yan guys. Ito namang kulay blue is clear view. So ayan, nasa may north guys ang malaking obstruction na mas makikita natin dito. So kapag malinis yan guys, mas malakas ang dati. Actually guys, kahit hindi nalinisan. So ayun lang guys, ayun lang yung nagagalaw ko dito sa settings or sa app ng Starlink. So base doon sa mga na-demo ko guys, gamit ang cellphone ko guys, malakas pa rin yung nakukuha kong internet dito sa sinubukan kong pagbili. At ngayon di ako nagsisi kasi malakas talaga.
hindi ako nakaranas ng parang nainis ako. Sobrang thankful ko dahil yung bala kong bumili nito na nagawa kong mabili is talagang nag-workout pagdating dito. So hindi ako nakaranas ng mga interruption pagdating sa download, upload. So maganda guys. So ayun lang muna for today's video guys. Ayun lang muna yung masishare ko sa inyo. Malakas yung nakukuha kong internet connection dito. So hindi ako nagsisi. So supportahan nyo po yung YouTube channel ko guys. Bago lang ako, pero alam ko marami pa ako matututunan dito sa vlogging industry. And then kailangan ko ng suporta ninyo. Syempre kung may mga YouTube channel kayo, syempre. Ayun. May God bless us always guys. Thank you so much.